Good morning mga day, this is Basudan, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka na lang talaga dito ng I for Dago! Hi guys! For today's vlog, samahan nyo nga po pala ako dahil ngayong araw ay gagawa tayo ng putong balanghoy. Hindi talaga ako sigurado kung putong balanghoy ba talaga ang tawag doon, pero base naman sa research ko, ganun nga raw ang tawag doon. Pero dito nga sa amin, nakasanayan na nga talaga namin na ang tawag nga dito ay puto rabal. And ayan, that time nga po pala, kinukuha na nga po pala nila dada, ito nga po pala ang kamoteng kahoy. Actually mga zay, matagal na nga talaga yan nakatanim, pero ngayon lang namin gagawin para naman kahit papano nga, malaman-laman naman nga talaga itong kamoteng kahoy na gagamitin natin. First nga po palang ginawa dyan ni Dada ay pagkatapos niya nga po palang anihin, itatanggalan niya nga po pala yan dyan ng balat. Diretso na nga po pala sa may planggana na merong tubig para naman diretso hugas na rin. Actually, madali lang naman siyang buksan para kay Dada pero para sa akin medyo mahirap. Kung makikita nyo nga talaga halos karamihan sa kamoteng kahoy ay maliliit pa nga. Paano ba naman yung kamoteng kahoy nga talaga ibinagyo nga talaga yun? Kaya naman ayun ang nangyari, hindi siya lumaki ng bonggang-bongga. Kaya nakitry nga rin po pala ako dyan magbalat kahit na hindi ko naman talaga kakayanin. Kala ko kasi talaga nung una madali lang pero hindi naman pala. Ewan ko rin ba kung bakit ang galing-galing nila na magbalat ng kamoteng kahoy. Bale, after naman ngang mahugasan itong kamoteng kahoy, yayadya din na nga talaga natin yan. Dito nga po pala sa ating DIY yadyada. Yan nga lang ang meron kami, kaya naman pwede na nga talaga yan. Basta mayadyad nyo nga lang talaga ang mga kamoteng kahoy. Actually, madali lang naman siyang yadyad. Depende nga talaga kung matigas o malambot yung kamoteng kahoy na niyayadyad nyo. Ingatan lang talaga pa, paano ba naman medyo matalim nga talaga yung panyadyad. Kaya naman sasabit din talaga dyan anytime, anywhere yung kamay nyo. Pero syempre, kung mag-iingat naman tayo, hindi naman mangyayari yun. Bali, si Dada lang nga po pala nagyadyad lahat nga po pala niyang kamoteng kahoy dahil nga medyo mangalay nga siya tsaka masakit sa kamay. O, diba sa una lang talaga tayo magagaling. After naman nga po palang mayadyad, isa-set aside na muna nga po pala natin yan. Paano ba naman gagawa nga talaga tayo for today's video ng bukayo? Nagtunaw nga lang po pala dyan itong asukal si mama sa kawali and then nilagyan niya na rin nga po pala dyan etong buko. Diba sobrang simple lang gumawa ng bukayo. Yan nga po pala yung ipapalaman natin mamaya dun sa ating puto rabag na gagawin. Medyo nasobrahan sa sunog nga talaga itong asukal pero okay lang naman yan dahil ganyan naman talaga yung perfect na color ng bukayo. Bali, dinagdagan pa nga po pala yan dyan ni mama ng asukal para naman nga talaga buong bukayo ay makulayan. Pero syempre, depende na rin yan sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. And ayan, voila! Perfect na ang ating bukayo at ready na. Nyos, ko kakaluto pa lang ng bukayo, eto ang Basudan niyang vlogger nyo. Tinitikman niya na agad, talagang hindi makapag-intay. O, ayan, unahan ko na kayo. Baka tanungin nyo na naman ako kung bakit pare-pareho yung damit ko sa mga vlog ko. Hindi pa po ako naliligo sa mga oras na yan. Maaga pa naman kasi wala pang alas 12 ng oras na yan. Tsaka naglalaba nga rin kasi talaga si mama, kaya naman wala talaga ako mapagpwestuhan ng pagpapaliguan ko. Bali, kapag ready na nga po pala ang lahat, ilulutuin na nga talaga natin ito nga talagang putong balanghoy natin. First time ko nga lang po pala makakakita magluto ng ganito nga talaga, kaya naman wala pa talaga akong idea kung ano nga ba talaga ang mga kailangan gawin. Nakikinood na nga lang talaga ako dyan kay mama kung ano yung gagawin niya. Sige, yun na lang i-video ko. Kung nga po pala namin painitan nga po pala ng tubig itong takore, nilagyan na muna nga po pala yan dyan ni mama ng mga tapal-tapal sa gilid para nga talaga hindi sumingaw mamaya. Yes po, opo, yan po yung nilalagay namin. And then after naman nga po pala is nilagay na rin nga talaga dyan etong bao. Hintayin nga lang talaga yan kumulo at habang hinihintay nga talagang kumulo is eto pinipigaan na nga talaga ni Dada ito nga po pala mga kamoteng kahoy dito na niyadiyan. Hindi ko rin alam kung bakit pero kailangan nga raw ipigang-piga at wala na nga raw talagang katas na tutulo. Nyos ko sa sobrang piga naman ni Dada, nyos ko napunit na talaga yung tela na ginagamit namin. And syempre hindi ako magpapatalo, magtatry din ako dito na magpiga kahit alam kong mahina lang talaga yung lakas na kakayanin ng kamay ko. Bali kapag napigaan nyo na nga po pala is pwede na nga talaga tayo mag-start magluto. Naglagay nga lang po pala dyan ng dahon ng saging para naman nga mamaya kapag aahunin na nga talaga mabilis na nga lang daw talaga itong ahunin. Yan nga po palang dahon ng saging nga pagkakapitan natin mamaya kapag aahunin na nga talaga itong ating puto rabal. By the way, first try pa lang ito at alam nyo ba sa first try talagang failed agad kami. Kailangan pa palang bawasan na masyado itong tubig nyo. So kakaunti na lang talaga yung tubig dyan that time pero talagang umapaw pa rin talaga yung tubig. Kaya naman ang ending nabasa nga talaga yung ating puto rabal. Kaya naman failed yung first try pero sa second try hindi naman na masyado. Ay sabi ko nga kay mama, kaya namin to kahit na makailang try kami basta ma-perfect lang namin tong puto rabag na to. Hindi naman porket failed tayo sa first try ay susuko na tayo. Uy, ang lalim nun. Wala yan, binawasan pa nga po pala yan dyan ng tubig tapos dinagdagan nga lang po pala dyan ng kaunti. Paano ba naman napasobra na pala sa bawas? And then, syempre, ito na nga talaga yung second try namin. And katulad nga lang talaga nung unang salang natin, naglagay nga lang talaga tayo dyan ng dahon ng saging, kamoteng kahoy na niyadyad, and syempre, yung bukayo. And then, kapag nalagay na nga sa gitna yung bukayo, ilalagyan ulit yan sa ibabaw ng kamoteng kahoy na niyadyad. And then, ayun na, perfect na. Medyo kulang lang nga talaga yung pagkakalagay namin dyan ng bukayo. Kaya naman sabi namin sa third try, talagang dadamihan na namin yung lagay namin
para naman sulit na sulit talaga. Hindi na rin nga kami dyan nakapaghintay ni mama at grabe nagmukbang na talaga kami ng vonggang-vongga. And grabe sobrang sarap talaga ng gawa namin. So kanina papapray na lang talaga kami na sana maging worth it yung gawa namin dahil sobrang pagod na pagod talaga sila dada sa paggawa nila nito. Kasi need mo talaga ng marami at grabing effort para nga talaga ma-perfect mo itong puto rabag na ito. Bale yan, finally na perfect na nga namin at nakarami naman nga po pala kami diyang gawa. Halos lagpas ding 3 tapos minukbang na rin nga talaga namin yung iba. Grabe, tignan nyo naman yung laman yan. Grabe, sobrang dami at sobrang sarap din talaga. O ayan, sorry, nalagad ko nagutom ulit kayo. Alam ko namang masarap to. Kaya naman gumawa na rin kayo dyan sa bahay ninyo. I guess hanggang dito na lang ulit ang ating vlog. Yun lang ang salamat and God bless. Thanks for watching. Mwaps!